Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Isang nakakalungkot at nakakagimbal na balita ang gumising sa atin ngayon. Viral ngayon sa social media ang malagim na sinapit ng kapwa natin vlogger na si Mima Alicia o si alias Mima Alicia na binaril at pinatay sa loob ng kanilang subdivision sa Caloocan. Ayon sa ulat, pinasok sila sa kanilang tahanan at binaril sa ulo at critical naman ang kanyang kinakasama ngayon sa hospital. Pero habang nagluluksa ang pamilya at ang komunidad ng mga vloggers, may isang napakaduming naratibo ang agad na ikinalat ng iba sa internet ngayon. Dahil kilalang pro-government o pro-BBM vlogger, si Mima Alicia at kilala rin siya sa matatalas na banat laban sa mga DDS o sa kampo ng mga Duterte, agad na itinuturo ng ilan na ang mga Duterte raw ang may kasalanan at nagpapatumba sa kanya. Grabe, ganyan na ba kadumi ang utak ng ilang tao ngayon? Gagamitin ang kamatayan ng isang tao para sa kanilang political na agenda. Ngayong araw, hihimayin natin ang katotohanan. Sino nga ba ang nasa likod nito at bakit ko sasabihin sa inyo ngayon na walang basihan at irresponsable ang agad na isisi ito sa mga Duterte? Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe muna kayo para hindi kayo maloko ng mga fake news at mga pilit na naratibo sa internet. Para sa mga hindi pa nakakaalam ng buong detalye, ayon sa ulat ng Northern Police District na ganapang krimen sa Tierra Nova Subdivision sa Barangay 171 Caloocan, dalawang hindi pa nakikilalang armadong lalaki ang pumasok sa kanilang tahanan at binaril si Mima Alicia sa ulo na sanhi ng kanyang agarang kamatayan. Ang kanyang kinakasama naman na si alias Tapong ay binaril din sa katawan at kasalukuyang inoobserbahan sa hospital. Unang-una nakikiramay po tayo sa pamilya ni Mima Alicia, napakabata pa niya, 24 years old lang at anuman ang kulay ng politika mo, walang sino man ang nagpapakain sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng marangal na trabaho. Ang nararapat na magwakas ang buhay sa ganitong karahasan. Brutal ang nangyari at kailangan dito ng kamay na bakal ng kapulisan para mahanap ang mga salarin. Pero heto na nga ang problema. Mga kachika, hindi pa man natutuyo ang dugo sa crime scene, hindi pa man nakakapagsimula ng malalimang investigasyon ang Caloocan Police at ang NBI, marami na sa Twitter, sa Reddit at sa mga comment section sa Facebook ang nagmamaranong. Sinasabi nila, ayan na, pro-BBM vlogger kasi siya, anti-DDS siya, kaya pinatumba siya ng mga Duterte dahil kasagsagan ngayon ng impeachment trial. Heto ang tanong ko sa inyo. May ebidensya ba kayo? May hawak ba kayong solidong dokumento, CCTV o pahayag ng pulis na nag-uugnay sa pamilya Duterte sa krimeng ito? Wala, 'di ba? Puro kayo espekulasyon mga kachika, kailangan nating maging matalino at patas. Bakit ko sinasabing walang basihan ang isisi ito sa mga Duterte? Una, ang tiyempo o timing kasalukuyang nasa ilalim ng matinding pampublikong pagsisiyasat ang mga Duterte. Dahil sa impeachment trial sa Senado, kung ikaw ang nasa posisyon nila at alam mong nakatutok sa iyo ang buong bansa, ang media at ang administrasyon, gagawa ka ba ng isang brutal na krimen laban sa isang vlogger na lalong magbabaon sa iyo sa isang kontrobersya? Siyempre hindi. Isang malaking katanghan sa politika ang gumawa ng ingay sa oras na ikaw ang ginigipit. Kung may gagawa man yan, mas malamang na ang mga kalaban nila na gustong isabotahe sila at isisi sa kanila ang krimen para tuluyan silang madungisan sa mata ng publiko. Ikalawa, ang kalikasan ng pagiging vlogger bilang isang political vlogger, si Mima Alicia ay matapang at kapag matapang ka sa social media, hindi lang iisang tao ang nababangga mo. Marami siyang tinatalakay na issue, local na anomalya, mga personal na kaalitan sa internet, mga scammers o maging mga isyong personal na walang kinalaman sa pambansang politika. Ayon sa mga unang ulat at kwento ng mga nakakakilala sa kanya, marami siyang nakaaway at may mga banta na sa kanya bago pa man ito mangyari. Pwedeng ito ay home invasion,
pwedeng personal na alitan o pwedeng may ibang motibo na malayo sa politika. Porket ba ang isyong biktima ay pro-BBM o anti-DDS, automatiko na bang ang mga Duterte ang nagpapatay? Napakababaw na lohika niyan. Parang sinabi mo na kapag ang isang driver ng jeep ay nabangga at ang pasahero niya ay pro-government, ang may kasalanan sa aksidente ay ang oposisyon? Napakababaw. Ang paggawa ng ganitong konklusyon ng walang pruweba ay tinatawag na political exploitation. Ginagamit ang bangkay ng isang vlogger para mag-ani ng galit laban sa isang particular na pamilya o sa politika. Huwag tayong maging utak talangka na basta na lang lumalamon ng naratibo ng iba. Gusto ko ring dugtungan ang sinabi ni Sangkay Janjan sa kanyang video para sa ating mga bagong vlogger o kahit sa mga matatagal na. Ang politika sa Pilipinas ay talagang madumi at madugo. Kung minsan, sa kagustuhan nating makakuha ng views, ng clout o sa sobrang emosyon natin. Samantalang patuloy naman pong iniimbestagahan ng mga otoridad ang motibo sa pamamaril at ayon nga po dito sa lumabas na balita, nagluluksa ang mga taga-suporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos mapatay ang pro-PBBM vlogger na si Mima Alicia Lipata na mas kilala online bilang #Mima Alicia. Ayon sa mga paunang ulat, pinasok umano ng 2 armadong sospek ang kanyang bahay sa Caloocan City bandang 3:00 ng madaling araw, kung saan siya ay binaril sa ulo, binawian ng buhay si Lipata dahil sa tinamong tama ng bala. Sugatan din sa insidente ang kanyang live-in partner matapos din itong barilin ng mga salarin. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang motibo sa pamaril at ang pagkakakilanlan ng mga sospek. Samantalang umapila ang pamilya, mga kaibigan at mga taga-suporta ni Lipata na agad na mapanagot ang mga responsable sa krimen at mabigyan ng hustisya ang biktima. Wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang pulisya hinggil sa posibleng motibo na pag-atake habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon. At dahil nga po sa pangyayaring ito kay Mima Alicia, mga kachika, marami na pong mga political blogger ang natatakot na din dahil sa kanilang seguridad. At ang katanungan nga ng taong bayan, sino ang dapat managot dito? Sino ang may pakana ng pagkamatay ni Mima Alicia? Sino ba talaga ang dapat sisihin, mga kachika? Well, antayin na lang natin ang mga lalabas sa paunang investigasyon ng autoridad dahil for sure naman po ay may mga lalabas dyan na mga kuha po ng CCTV at kung ano ba talaga ang tunay na motibo sa pagpaslang sa vlogger na si Mima Alicia. Muli kami po ay nakikiramay sa mga naulila lalo na po sa pamilya ni Mima Alicia at sa mga malalapit na kaibigang naiwan ni Alicia. So paano mga kachika, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta.